Yo, what's up? Nandito ngayon tayo sa Bike Imus Cavite. Meron ako nakita dito na Trinx. Ito yung Trinx Climber 3.3. So meron na ako na bike check ng mga Trinx Climber. Yung latest is 3.2. Ngayon naman yung 3.3, ito yung Cyclocross. So like, comment, share, subscribe. Alamin natin kung magkano na to. Bumaba na yung presyo nito ha. Ito yung Cyclocross ng Trinx na bumaba na yung presyo dito sa Bike Imus Cavite. So tara, alamin natin yung pyesa nito and kung magkano siya ngayong December 2023. Like, comment, share, subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, bike check natin to, si Trinx Climber 3.3. So, nung last time nga, meron tayo na bike check doon sa Quezon City na 3.2. So, ngayon, yung 3.3, nakita ko na rin dito. So, yung frame nito ay alloy 6061. Yung binabike check natin, medyo malaki pa rin yung size nito. Size 50. Ayan. So, size 50. And ito namang effective top tube feeling ko, estimate ko dito ay nasa 53 cm. Ayan, stand over height siguro nito around nasa 720 to 30 mm. Ayan, hindi ko kasi dala yung panukat ko. Pero ito kasi ay si 3.3. Ito yung pinaka, siguro ito na yung sagad na hindi Trinx Climber, yung 3.3. Yung 3.4 hindi ko alam kung meron, pero ito yung pinaka latest na siguro. Yung last na entry ng Climber. So sa taas, ang simple lang dito, color black lang. Tapos dito may mga parang stripes. And nandito yung mismong model niya, Climber 3.3. And the color red. Kaya parang ganda na combination nito, red and black. Ito ay matte. Kung nakikita nyo maigi, ayan, naka matte color siya dito. Ayan, so gusto ko talaga yung kulay ng mga matte Head tube ay tapered na rin. And yung lagayin natin ng beer, meron dito sa kanyang down tube. And sa seat tube ay meron din. Ito yung lagayin ng pulutan, beer and pulutan, kompleto na pala to. Sa baba, down tube niya, may pagka-tubular din dito, pabilog. And Trinx na rin, kitang-kita dito. Ayan, para siyang naka-embed na rin dito. Pero may texture siya Sa taas, ganyan din. Cable routing. Sa kanyang down tube, left side, dalawa. Ito yung brake cable papunta sa likod. Ito yung AFD and RFD. Ayan, so naka full internal cable routing pala to. Medium size frame and yung kanyang AFD ay L2 R9. Ayan, so naka L2 R9 na rin to. Yung kanyang crankset naman, ito yung Pro Wheel RPL Pro Wheel. Ito yung Halotech, may lagos pa mata sa mundo. Nilataguro dito. May mekos malilang taguro. Ayan, Pro Wheel. And BCD is 110, 50, 34. Ayan, so alloy na rin to. Yung chain niya, hindi ko masyado mabasa, pero parang KMC. Ayan, pagkakabasa ko KMC na yung nilagay dito. So quality na rin yung chain na nilagay. Yung RFD ay Shimano. Ay, hindi pala Shimano. Yung RFD ay L2 R9. So pag R9 nakalagay na doon ay 10 speed. Ayan, ang linaw. So 10 speed to. Bilangan natin para sigurado, baka duda kayo sa pagbumuka ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 speed. Ang bilang ito, 11 yung pinakamaliit, and yung pinakamalaki naman niya ay 34 teeth. Ayan Kitang-kita naman yung 34 doon sa taas. So 10 speed, 11, 34 teeth. Yung hub naman ito ay alloy, seal bearing, and formula. Ayan, kung nagkakamali yung F na yan ay formula. Or baka FV yan. So naka-formula na rin. Dito na tayo sa kanyang spokes. Bilangan natin 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 yung spokes na ginamit. And a double wall alloy rim. Yung gulong naman ito, di ko makita yung brand pero naka 700 by 38C siya. Medyo malapad. Ito yung 38C nya. Pakita ko sa inyo. Usad natin ng konti. Ito yung 38C. Siguro mga 40C siguro pinakasagad dito. So nasa inyo. Yan yung 38C, medyo maluwang-luwang pa ng konti. So sa likod wala rin siyang specific brand yung gulong niya. Tapos 160mm rotor, 6 volts, and quick release. Ito yung kanyang flat mount sa likod. Mechanical siya dito. So yung seat post niya, maliit lang, around 27.2, pero alloy na rin.
May reflector dito. Ito yung stock pedals niya. Yung upuan, Trinx Climber, CLB. Ganito rin yung upuan nung 3.2 na bike check natin nung last time. Yung fork naman ay alloy na to, sigurado. Ayan, Climber 3.3. Kitang-kita rin yung model dito. Yung wheelset sa unahan, same lang din. Nakapares na valve na, 32 yung spokes, double wall alloy rim, have alloy seal bearing, 700 by 30 din. And the 160mm yung rotors dito, naka 6 bolts na rin. Ayan, naka-mechanical siya. So, dito tayo, medyo mahaba, parang nasa 90 to 100mm to Ayan, tsaka Trinx na rin yung kanyang headset. Feeling ko silver na rin yung mga ganito, yung Trinx. 420mm. Ayan, medyo naka-ano siya dito, medyo naka-flared siya. Hindi siya yung diretsong ganyan, medyo naka-open white siyang ganun. Ayan, kabila. Ito, parang may pagka-flared to. Pag nag-ano ka dito, ito yung harap, para makita niya. Yung itsura ng harap, medyo maluwanag lang against the light. Ito yung likod, yung 30HC. Ay, medyo malapad yung likod. At kita-kita yung pagka-flared nung ano niya, medyo paanga. Medyo nakaganon, tsaka to. Ayan. Ito yung maganda mga pang long ride mga cyclocross. Pang off-road, pwede rin to. And yung brister na ginamit, or brake and shifter, L2R9 dito. Ayan. Hindi siya yung literal na SCI, pero okay na rin to. L2S quality na rin yan. L2R9. So, ayan, si Trinx Climber. Yung na-budget yata natin na 3.2 is parang nasa 15 or 16K. Kung nagkakamali, medyo low memory na tayo. So, ito dito, yung presyo niya ni Trinx Climber na cyclocross dito sa Bike Imus Cavite ay ayan, no. Size 50, naka L2, 2x11 speed mechanical brakes. Dating 22,000 pesos, pero ngayon 18,900 pesos. Ayan, Trinx Climber 3.3. Ito yung kukumpleto sa mga nabudget ko na Trinx Climber, kasi wala pa akong budget ito, ngayon pa lang talaga dito sa Bike Imus Cavite. So yung timbang nito, pili ko nasa 13 kg yung mga ganito. Hindi ko kasi dala yung timbang ako, so biglaan lang kasi bulag ko dito. Hindi ko na inaasahan na makapag-budget ko dito. Ayan, Trinx Climber, ito yung kukumpleto. Ayan, okay na rin siguro in the long run. Feeling ko parang yung upgrade mo dito, yung tuhod mo pansamantala no? Pansamantagal Ayan, kasi kung i-Shimano mo pa yan, laspagin mo muna bago ka mag-Shimano. Ayan, yung mga groups ng Shimano. Pero ito kasi, so okay na rin, L2. So kung meron sa inyo naka L2R9, comment down below yung yung performance ng brake nito, yung shifting niya, okay ba? Okay ba ang pang long ride yung mga L2 na mga pang road bike? Kasi mga na-testing ko kasi yung L2 na pang MTB. Ito kasi ay L2 ng pang road bike. Hindi ko sure kung makapit yan. So kung gumagamit kayo ng gantong L2, yung L2 R5, R3, R9, okay ba yung quality? Okay ba yung shifting? Ayan, mukha naman siyang matino Ayan. So yung L2 matagal na rin sa market yan. Kilala na rin. Quality, performance, ayan. So naka-Halotech na rin pala to. Halos wala ka nang i-upgrade dito in the long run. Yung gulong, wala lang siyang brand. Parang alien. Ayan. So siguro yung gulong papalitan mo pag medyo napudpud na, pero okay, ang dami niyang knobs Ayan, quality. Cyclocross yung datingan nito. So ayan, dito lang yan sa Bike Imus Cavite. So napakadilim puntahan nito, tabi lang to. Tabing-tabi lang to, or tapat nitong Robinson Place, Imus Cavite. So dayuhin nyo na to dito. Kung trip nyo si Trinx Climber. Tsaka meron tayong content dito ng mga bisikleta, in-update ko yan, yung mga bagsakan sa inyo na. Kung hindi nyo pa napanood, nandyan lang sa channel ko. Yun lang mga Ellen, like, comment, share, subscribe, so be it. I love you. Signing out.